mo sa bawat isa, Panginoon. Let the joy of the Lord be upon our hearts, Lord God. As we study your word, Lord, sabik kami, Panginoon, magpuri sa iyo, sumamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito naman, mag-aaral kami ng iyong salita. Thank you, Lord, for the wisdom and understanding, Lord God. Ipaunawa mo sa bawat isa. Sangkapan mo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang bawat salita mo, Panginoon, magkaroon ito ng malalim na hallelujah, kaunawaan, malalim na tama sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Amang Banal. Holy Spirit, take full control, Lord God, sa oras na ito. Purihin ka, Lord God, maging yung mga nasa online, abutin mo po, malayo man kami, pero malapit ka sa kanila. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Rich. Pinag-aaralan natin, narinig ko na about the beauty of a good heart. Mahalaga po na meron tayong mabuti o tamang puso. Praise God. Para tayo po, hallelujah, ay pagkailan maranasan ang Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen? Praise God. Palingan mo lang doon sa 4 rules of success. Alam mo, pag mabuti ang puso mo, kahit na naman ang daanan mo, praise God, ang dulo doon magtatagumpay ka. Kung oras na, kaya nga, ang dirito talaga ay kabutihan ng puso. Praise God. Hallelujah. Kaya ayusin natin ang ating puso. 4 rules of success. Praise God. Number 1, sabi dito ay never give up. Never give up. Ano man ang daanan mo ng mga problema, never give up. Wala sa vocabulary mo yung bumigay ka. Praise God. Haling ko rito, fall 1,000 times, stand up 1,001. Bumagsak ka 1,000, lumayo ka 1,001. No matter how hard your life is, keep fighting. Sabi mo sa katabi mo, laban na! Laban na! Praise God. Hallelujah. Wala sa vocabulary natin yung sumuko. Number 2, take risk. Take risk. Kasi kung hindi ka, gagamitin yung word na pero walang magkaganon dapat. Kung hindi ka susugal, pero walang nagsusugal dito. Nakakaintindihan tayo dito. May risk talaga lahat ng bagay. If you want a higher, if you want more, may risk. Ang promotion may risk. Amen? If you win, you will be wow. If you lose, you will be wise. Praise God. Pag nanalo ka, nagtagumpay ka, wow! Pero pag natalo ka, tatalino ka. Praise God. At wala sumagot, ha? Praise God. Kaya, praise God. You may not win immediately, but you will win definitely. Amen. Praise God. Hindi lang right yan. Dapat bumabong din sa puso natin yan, ha? Amen. Pwede, ang katagumpayan, hindi agad-agad yan. Pero may kasiguruhan na magtatagumpay ka basta tayo sa puso. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Number 3, keep going. Keep going. They said, pag may nagsabi sa iyo, you can. Keep going. They said, impossible. Keep going. They doubted you. Pinaginanhan ka. Keep going. Eyes on the goal. Don't stop until you get there. Just keep going. Focus lang. Makakarating at makakarating ka sa finish line. Praise the Lord. Palakpakan mo nga si Lord. Kaya nga, dapat tama ang focus eh. Amen? May nakikinig ba? Amen. Huwag mong titingnan yung mali. Ang titingnan mo yung mga gumagawa ng tama. Huwag mong hanapin yung wala. Ang tingnan mo yung nandyan. Amen. Hindi makakapag-encourage sa iyo yung wala. Ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, yung nandyan. Amen. Praise the Lord. Amen? Number 4, embrace failure. Sabi ko last week, failure is not the opposite of success. It is part of success. Amen. Failure, hindi yan opposite ng success. Kundi failure, talagang parte talaga yan ng katagumpayan. Walang mananagumpay na hindi dumanas ng failure. Amen. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Magandang halimbawa dyan, lagi kong inuulit noon pa, ay yung pag-aaral ng pagbibisikleta. Sino marunong magbisikleta rito?
Siklista yan. Oh. Bago ka matuto, sugat ang aabutin. Sino ito? Ayaw ko lang sa iba, pero ako, nasugatan ako. Matindi. Kasi dito, ang sugat ko eh. Nalimig, kasi natuto ko. Sabi ko nga, sa razor, na continuous. Continuous yung pedal. Razor, na continuous pa pedal. Babagal lang yan, yung pipigil-pigilan mo ng konti. Akala ko, sa amin, probinsya, pababa yung ganyan. Akala ko may humahawak pa sa akin kasi dire-diretso ko, hindi ako bumabagsak. Yung pala, wala na. Kaya ko na pala yun. Hindi na pala umaabot yung humahawak sa akin. Nung nalaman kong wala na, doon ako kinabahan. Nagkagewang-gewang. Tapos, yung bababang palusok na ganyan, pero ito puro buli. Alam niyo ba yung buli? Ginagawang panig yun. Tapos yung ano niya, puro tinig yun, puro tinig. Doon ako sunod-sunod. Sugat-sugat yan. Iyak man ako, pero ako rin ang patahan sa sarili ko. Dahil pag umuwi ako sa bahay ng umiiyak, paano paabutin ko? Ikaw ang may kasalanan yan, huwag ka manisin ng iba. Pero dahil doon, natuto kong magsikleta. May mga sugat na dala ang dulo ay katagumpayan. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Praise God. Kaya nga, sugatan, pero nanalo naman. Praise the Lord. No pain, no gain. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, tingnan mo, gaano na katagal ng problema ko? Praise God. Magtatagumpay pa ba ako? Babahang pa ba ako? Yes! Amen. Ito ang ginawa ko halimbawa last week ulitin ko to. Ewan ko kung na-bless pa kayo last week dito. Numbers have a lot of meaning in the Bible. Tingnan natin ito. In the Bible, it rained for 40 days and 40 nights. Praise God. Sa panahon din yan, ni Noah. Ilang araw na at gabi ng mula? 40 days. Non-stop. Non-stop. Eh dito nung nagkabaha-baha, oras lang. Oras lang, ganun na ang kalalim. Pero noon, 40 days, 40 nights. Kaya nga, walang nakita rito na kundi talagang matinding baha. Pero pagdating na 41, rain stop. On the 41st day, ang ulan huminto. Ano pa? Moses committed murder. Nakapatay siya. Then hid in the desert for 40 years. Nagtakot 40 years. Year 41, God called him to rescue Israel. Pambihira. Nakapatay. For 40 years, nagtago. Pagdating ng 41, tinawag siya ng Diyos. Sagipin ang Israel. Grabe naman yun. Praise the Lord. Ano ba? Moses went up to the mountains for 40 days. On day 41, he received the 10 commandments. Amen. The Israelites wandered in the wilderness for 40 years. Nabasa niyo ba yun? 40 years sila. Saan? Sa ilan? Year 41, they walked into the promised land. 40 years, andun sila, nagwa-wander sa promised land. But the thing is, pagdating nung 41, praise God, wonderful sa promised land. Wow! Glory to God. Goliath taunted Israel for 40 days. 40 days yun na walang ginawa si Goliath kundi naitin ng mga Israelita. Nakakamon. Praise God. But the thing is, day 41 came. David defeated him. 40 days na hinahamon. Come on. Nilalait-lait. Pagdating ng 41, bagsak si Goliath. Pinatay ni David. Praise God. Jonah preached a message of repentance to Nineveh for 40 days. On day 41, God established plan to destroy them. Wow! Jesus fasted and was tempted for 40 days. Day 41, the devil fled. Nabasa niyo ba yun? Matthew 4, Luke chapter 4, nag-fasting si Jesus for 40 days. Nang-demonyo pa ang demonyo. Pero pagdating ng 41, lumayas ang demonyo. Praise the Lord. Hello, amen? Amen? After His resurrection, Jesus appeared to His disciples for 40 days. Nagpakita siya. On day 41, He ascended, umakyat na siya sa throne, sa kalangitan. Wow! Glory to God.
So, anong ibig mo sabihin dito? Praise God. The rain will stop. The giant will fall. And you will enter your promised land. So long as you don't give up. Amen. On day 40. Your 41, your day 41 is coming. Parating ka na sa day 41 mo, which is your victory. Which is your uncommon harvest. Kaya, laban lang. Sabi mo sa katabi mo, laban lang. Praise God. Hallelujah. Parating na ang 41 mo. Praise the Lord. Amen. At sabi ko nga last week, nagpatuloy rin ako na kung saan. Hallelujah. September 1 and September 8, itong parating ang September 1, September 8, 40 years din kami mag-asawa. Wow. We are approaching our 41st year. Glory to the living God. Hallelujah. Amen? Patagumpay, paangat, paganda ang gagawin ng Diyos. Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya nga, let's value relationship. Sometimes we need to shift in order to make it work. Sabi ko, di ba, naalala niyo ba yun? Di ba, sabi ko nung Sunday, nung nag-ring ang telepono ng isang lalaki, nakita nung kanyang kasamahan, yung caller ID, ang tumatawag ay jowa niya. Pero hindi pangalan ng jowa niya ang caller ID. Ang nakalagay, my life. Jowa, nakalagay, my life. Nung years later, ilang taon nang lumipas, nag-ring uli ang telephone niya, ang nakalagay na doon, hindi na my life. Nakalagay, my wife. Nag-shift ang relationship from life to wife. Kinasal na sila. Kaya, my wife. Years later, nag-ring, nakita ko ulit yung chismoso kasi yung katabi. Yung caller ID, nakalagay, home. Nag-shift ang relationship from my life to my wife to home. Years later, yung caller ID niya, nung nag-delete ko rin ulit, ang nakalagay na Hitler. Hitler, ang nakalagay na yung my life, my wife, my home. Ngayon, this time, Hitler. Nag-shift ulit ang relationship. Pagdating is, hindi paganda. Pagkatuwa at hindi paganda. Kundi, naging Hitler na. Ang relationship dapat hindi paganda. Dapat pala ay pangan. Kaya maganda yung kanta ni Sharon. Kung tayo'y matanda, sana di tayo magbago. Kalbo man ang ulo ko, ikaw pa rin. Gusto ko. Nakita ko kasi si Joey. Makuha mo pa kaya? Lumuluha pa si Joey. Lumuluha siya, namumula. Praise God. Sa'yo. Nag-shift from Hitler. Pagkatapos nun, after that, nung nag-ring ulit, nakalagay na wrong number. Pag pinabayaan ang relasyon sa Diyos, darating ng oras, baka wrong number. Hindi. Patay daw ng patay daw. Ang panlalamig, hindi pinababayaan. Bakit? Pinakahirap talaga ay yung pabayaan mo, yung manlamig, yung pananampalataya. The thing is, nung nakaraan, dito ba, sabi ko nga, yung Hosea chapter 14, ayun, pinagagaling ni Lord yung mga backslider. Si Lord, pinapagaling niya. Ito ulit season na kung saan, pinapagaling ni Lord yung mga nag-backslide sa Kanya. Manbalik na at magbago. Praise God. Muling ibalik ang init ng pananampalataya sa ating Panginoon. Palakpakan mo nga ang Diyos. Kamusta yung relationship mo? Kaya relationship, pero yung dulo na nag-shift. Hindi SSIP, kundi SSIFT. Nag-shift eh. Maganda ba? Shifting. Hallelujah.
Amen? Sa gear ko, pag nagsishift, pabilis. Pag nagshift mula sa primera, malakas ang makina pag primera, pero mabagal. Pag nag-shift ko ulit, malakas pa rin, segunda, pero bumilis. Alam mo, pag primera, pag segunda, malakas sa gas yun. Mabagal, pero mabilis ang gas. Nag-shift ko ulit, tercera, bumilis. Kwarta, bumilis. Quinta, lalo pabilis na pabilis. Dapat ganyan ang shifting ng relasyon natin sa ating Panginoon. Amen? Nakita na natin si Lord ang lubusan. Nagpapapasaka sa Jesus disciples. Ano yung dami ko nakikita ngayon talaga. Dami na talaga nakusahan. About rapture, hindi yan ang feel. Glory to God. Rapture is coming. Glory to God. Hallelujah. Lagi ko ang sinasabi niya kay Abby, rapture is coming. Andyan, kalapit na ng malapit. Praise God. Natatakot ba tayo? Dapat natin gawin itong palapit na rapture. Mag-ready. Huwag natin baliwalain. Rapture is coming. Matuto tayong maghanda. Anong maghanda? Gawin mo yung pinagagawa ng Diyos. Ano kaya kung mamaya ang rapture? Pwedeng hindi, pero pwedeng mamaya. Ano kaya kung bukas ang rapture? Pwede ka ba? Pwedeng hindi, pero pwedeng oo. Kung next week ang rapture, pwedeng hindi, pero pwedeng totoo. Anong paghahanda? Ready ka ba? Praise the Lord. Ready ka ba? Kasi lahat halos na na. Yung Matthew 24:14, hallelujah. Na kung saan, hallelujah. Ipapangaral the gospel of this kingdom will be preached bago dumating ang katapusan. Ipapangaral muna ang kaharian ng Diyos, yung gospel of the kingdom. Bakit abot na ba ngayon? Halos na. Bakit? Isa sa nagpabilis ng pangaral ng salita ng Diyos ay yung technology. Ako nakasubok pa ako na kung saan although na hindi na ganun kahigpit, yung kung nagkaroon kami ng pag-ispatin ng Bible sa Vietnam. Natin-train kami nun, kapag nahuli ka, huwag kang mandadamay, huwag kang magtuturo. Sa Vietnam at that time, although hindi ganun makakit, communist-country pa rin yun ismagin yun. Hindi pa ganun kasi ka-high-tech Ang pagpuno ay napakalaki kasi ano kami nun? Ilang grades? 22 din siya kami. Pero ito naglilipat kami. Nauna kami sa Thailand, sa Shanghai, pagkatapos at punta ng Cambodia, tapos at punta ng Vietnam. Pero doon, dadala mo lahat, ang dami mong kaya kahit ito kahit yung aking bakla. Tapos may dalang Bible. Pero yung aking bakla yun, yung green, ang dami kong dalang Bible, sa ilalim na nakala mo yung patigas. Tapos may takip yun, hindi mo makikita ang Bible. Yung scan
pansamantala. Pag-initiate ka lang. Check natin. Hindi yan, inuulit ko. Sa bagay, pag naiwan ka sa rapture, may pag-asa ka ba? Kung ayaw mong isin yung great tribulation. Kasi, nakasalalay ang alin, buhay ng bawat sa naiwan. Nasa bingit ng kamakayan talaga. Ang Bible nag-describe pa, hanapin mo ang kamakayan pero hindi mo na makakatuwa. Hindi ibig sabihin hindi ka mamamatay. Tanggalan ka lang ng daliri, ayaw mo pag-isin yun. Yung hindi ka nga alam makawin. Kaya nga, ito, para hindi sabihin, hindi ko alam yan, hindi ko naisibihan, kaya hindi ko nalaman yan. Darating ng oras, kahit may pera, hindi ko magagamit ang pera. Pawalakan ka ng 666. 666. Pwedeng FFF, kasi number 16 yun. Ngayon, ang tato ngayon, sikat. Dati ang sikat. Pag tato ka, hindi ka sikat. Bandido ka. Pero ngayon, sikat na. At handaan mo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Ito, paalala sa bawat isa. Praise God. Amen ba yun? Praise God. Hallelujah. Kaya kung may kasalanan, itigil. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Ang church, pangakasalan ni Lord, kaya din naayos. Ang problema kasi ngayon, ang hanap ng tao, yung bakit na lang, para bang pagkain, ang hanap ng tao lang yung masarap sa panlasa. Praise God. Hindi familiar ngayon ang preaching na masakit sa tenga. Lalo na yung pinatamaan. Hindi na familiar na yung ganyan preaching. Pero yun ang kailangan. Hello, amen? Amen. Ayusin natin ang ating buhay. Magkata tayo habang may pagkakataon. Praise the Lord. Amen? Naalala di ba yung isang linggo ko kayo natin? Yung cellphone, may talagang cellphone sa lala. Kasi ulo mo talaga yun, bilang ko. Kaya na cell. O cell, bilang ko yun eh. C-E-double-F. Kaya naman, bilang book na ngayon ang mga tao sa cellphone. Ewan ko kung mabubuhay si Joey na ba ng cellphone. Hindi. So, cellphone ang buhay mo, Joey. Talaga. Pag pinagdalag ka ng cellphone, hindi ka na mabubuhay. Sige. Yan. Lahat ngayon gusto madali. Lahat ngayon gusto maganda sa pandinig. Lahat ngayon gusto maganda sa panlasa. Ulitin ko. Isa sa mga tulog ng sakit ay ang gadget. Ayaw yung maniwala, wala rin. Gadget. Lalo na ang bata. Ako, saya na ang dami. Yung gadget. Kaya ngayon pala doon na mas mabuti pang lalo kaysa sa cellphone. Meron akong pinatutuwa. Pinapanood lagi yung nabangan namin. Dati nung ako lang natutuwa. Nung namuhuli lang siya ng alimango. Namuhuli lang. At mula sa story daw yun eh. Yung dating Maria Lesson ba yun? From Australia, nakapag-asawa na ng Australia. Nakapag-asawa na, mahirap. Mahirap din lang yung hawa niya. Pero Australia talaga. Nandito, sumasama na lahat din ng alimango. Tuwa-tuwa ako maghanap ng ano eh. Yung nanonood ng sa alimango pahuhuli. Ano yung naging talaga akong nanonood mo? Kaso hindi ko lang alam kung kaya ko pagdating sa ako. Kasi dahil ko naman eh. Makikita. Kasi pwede pa lang putulin yung ano eh. Yung daliri nun eh. Yung sa mga bakawan ba yung tawag doon? Ano ang mga alimango? Ang lalaki ha. Nakakatuwa. Pero nag-vlog siya. Ang trabaho nila, wala sila bahay. Nangungubahan, pero tinanong oras at sasakyan lang nilang ginawa nila bahay. Kaya ang address nila di mo nakatagpuan. Doon, bahay nila. Kaya mapag-week na daw doon. Wala sila mga grabe, yung anak ganun. Pero dahil sa pagpaplan, nakabili ng napakalaking bahay. Ang kanilang lote more than 4,000 square meters. Nakabili ng bahay na
Sipag mo daw. Grabe, pero ba't tayo siya gumawa, ang tulungan ng mga manok, malaki. Ganito siguro kalaki ang tulungan ng manok niya. Pero ito ang itlog na nahaharvest sa amigoy, sobra-sobra na sa makain nila. Kaya naman gumagawa ng natin para yung gulay nila, hindi na gulay na pinipil, yung ganun bagay. Nag-improve sila. May magandang nangyari sa buhay. Kaya kapatid, focus na. May mangyayari maganda. Pero huwag mong pababayaan. Ay, naalala ko bakit ko balik. Kasi may mga pa pag pinipil sa inyo. Natutuwa ako doon sa anak nila. Si Sylvester. Sylvester ang tawag doon sa anak nila. Alam mo, ano siya? Nag-aaral na. Ewan ko, compre. Pero alam nyo, ang favorite niya, wala siyang kanya. Favorite niya, magbasa ng libro. Pupunta sa daan, para mga coloring book, doon niya itinray. Doon niya itinray ang kanyang ano. Turuan natin ang mga anak natin, ang pamilya natin, at ang pagtutunan dapat ng system. Ang number one na dapat matutunan ng bata, hindi alphabet o numbers. Number one, matutunan ng bata, mag-pray at mag-worship. Hindi pwedeng iba-ibang araw yan, kundi dapat consistent yan. Umaga, pagkagising, at saka gabi, bago matulog. Igulat niya. Pero, hindi niya magagawa yan, hindi ginagawa, hindi niya. Praise the Lord. Amen? Yes, the Lord. Glory to God. Kasi, if you neglect your responsibility today, your next generation will reject their responsibility. Tama kayo Kristo. Kasi gusto ko lang yung life. If this generation neglected their responsibility, the next generation will reject their responsibility. Pag pinabayaan mo, ngayon binlasyon mo, ang pamilya mo, hindi mo ginawa yung pagpapakilala sa Panginoon, hindi mo ginawa yung tama, yung susunod na generasyon. Pero na-check nila. Hindi magiging mananampalataya yung next generation mo. Tanong, gusto ba na yung next generation mo, anak mo, ako, walang pagkakilala sa Panginoon. Kaya nga, don't neglect. Huwag mong isisang tabihan. You have that responsibility. As ang mga next generation, and dapat din maging responsible. Amen? Glory to God. Kasi, ang mahirap ngayon ay yung ano yung pag-oras na naging makita yung pag-irik natin, pag inisip natin ang puso natin, nakakatakot siya. Praise the Lord. Hello, amen? Three golden rules. Ito last week, 3 golden rules. Ano yun? Who is helping you? Sino tumutulong sa'yo? Don't forget them. Who is loving you? Don't hate them. Who is trusting you? Don't cheat them. Yung tumutulong sa'yo, huwag mong kalimutan. Yung nagmamahal sa'yo, huwag mong kamuhian. Yung nagtitiwala sa'yo, huwag mong gagayahin. Praise God. Relasyon yan ang papamahal. Praise God. Amen ba? Amen. Hallelujah. Kaya pag may tumulong sa'yo, huwag kalimutan. Lalo na pag-oras na nakaakot ka na. Praise God. Yung nagmahal sa'yo, huwag mong kamuhian. Hallelujah. At nagtiwala sa'yo, huwag mong gayahin. Very important things to achieve. To achieve your fruitful. Ano yun? Commitment. Repeat ko na ito Kaya pinapaliwanag ko. Commitment, without commitment, you cannot start. Kung walang commitment, hindi makakapagsimula yan. Kaya ang relasyon dapat may commitment para makapagsimula. Number 2, consistency. Without consistency, you cannot continue. Hanggang simula ka lang. Praise God. Kamusta ang pananampalataya mo? Nung una, sipag mo. Nung una, sobrang sipag mo. Kamusta kayo? Praise God. Number 3, improvement or growth. There will be no fruit without improvement or growth. Be committed, be consistent. At the same time, mag-improve. Hallelujah. Consistency is not hard. Getting better is hard. Yung maging consistent ka, hindi mahirap.
Ang magbasa ng Bible araw-araw, hindi mahirap. Pero yung naaayos ka at tinatamaan ka nung binabasa mo araw-araw, naiintindihan mo, hindi madali yun. Hello? Kapatid, doon sa iba, mahirap yung magbasa araw-araw. Magbasa araw-araw. Every day, there's improvement. Every day, there's growth. Hahanapin ni Lord yan at tayo pinagkatiwala. Haharap tayo ulitin. Huwag mong sasayangin ang oras, ang araw, ang oras mo sa Panginoon na siyang nagbigay ng kalakasan. At yung iyan mo. Huwag sasayangin. Praise the Lord. Huwag sasayangin. Uulitin ito. Habang si Jesus tagapagligtas natin, darating ang oras, hindi siya tagapagligtas. Siyang buong. Itong nagtsatsaga na Jesus ngayon sa atin habang buhay tayo, pagdating ng takdang panahon, i-reject mo, pinaniwala mo, siyang buong sa iyo. Siya ang magiging judge. As of now, siya ay tagapagligtas. Darating ang oras, siya ang tagahukom sa atin. Pag yan, yung tagapagligtas, binaliwala mo, siya ang hahatod sa iyo later. There is no guarantee that tomorrow would ever be better. If I do not still growing and developing in myself today, kaya nga dapat mag-improve. Katulad ng sabi ko kanina, hindi ka tamaan. Masipag ka lang, magpahinga. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka tamaan. Masipag ka lang, magpahinga. Sige. Praise God. Hallelujah. Hindi. Nagpapatok siya. Praise God. Hindi ka tamaan. Ano yun? Masipag ka lang, magpahinga. Things to ponder. Sino to? Dalawang karakter. Bible karakter. Si Job. Job, a man who loses everything. Solomon, a man who gains everything. Si Job, medyo magandang simula. Medyo maganda ng kabuhayan. Medyo maganda ng kabuhayan. Pero lahat ng yun, nawala. Pero pagdating ng dulo, nawala natin. Sinubog siya. Pinagmalaki siya ng Diyos. Diba sa totoo na, pag natutuwa ang Diyos sa'yo, may dinunod. Talaga, kukontra. Pinagmalaki siya ng Diyos. Kita mo si Job? Kita mo si Job? Tapat yan. Tindi niya. Sabi ni Satanas, oo, kasi pinagpapala mo siya, subukan mo siya. Sinubok siya. Nawala lahat. Pero napagtagumpayan niya. Kagandahan ng Job. Pangit yung chapter 1. Pero yung chapter 42, everything has been gone. Lahat na ulit. Praise God. Solomon, ganda ang simula. Praise God. Sabi ng Bible, ang description ng Bible kay Solomon, ayan, the richest man ever lived. Pinakamayaman na nabuhay sa mundong ibabaw na ito. Hindi. Lahat ng kalayawan naranasan. 1,000 ang naging babae. Kaya nung siya ay hari, nagkaroon ng kapayapaan. Bakit? Lahat ng lugar may tiyanan. Pero ang dulo, yung mga relasyon niyang yun, dinala siya sa pagsamba sa Diyos. Medyo hindi maganda ang naging dulo ni Solomon. Hindi ko kayo pamimili kung anong gusto niyo. Ikaw magdidikta ng buhay. Amen. Isa, dulo. Pero pag sinimulan mo ng tama at maganda, mas maganda. Kung tatapusin mo ng tama at maganda. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Amen? Amen. Kita tayo dito. Magsisimula na. Good heart brings right response. Pag tama, mabuti ang puso, magiging tama ang response. Pamilya ang gagamitin ko. Napag-aralan na natin ito noon. Pero marami tayong mapupulot dito. Sa 2 Kings chapter 5, verse 1. Ano yung pamilya ko na? Sino? Sina Aman.
Sabi nila, now Naaman was a commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had what? Leprosy. Praise the Lord. Ano lang siya? Si Naaman ay ano? Achiever siya. Magandang trabaho niya. Maganda ang lahat. Pero, ang ganda ng nangyayari sa kanyang buhay. Pero kung titignan mo, ay ano? Yung kanyang kalagayan ay ano? Hindi maganda. Hindi maganda. Bakit? May ketong ba naman eh? Anong mas mahirap? Ketong? Ubong? Ay, uric. Bong. Ano? Ketong o uric? Ha? Ha? Ikaw pamimiliin ko, uric o ketong? Ha? Hindi ba nasubukan? Sumusubukan? Ha? Ha? Ano? Anong pipiliin mo? Uric o ketong? Uric na sa uric na? Sakay na siya eh. Pinili mo yan. Pinili mo yan eh. Nanong jawab. Pinili mo yan eh. Dapat nanong jawab. Si Bo, ang height niya depende kung anong apak ng paa niya. Pag nasa kaliwa, mas mababa ang height niya. Pag nasa kanan, mas diretso ang paa. Bakit? Pilay. Asa kamay ngayon? Matindi ah. Kasi, biruin mo, hindi maganda sitwasyon. Hindi maganda sitwasyon. Pero bakit siya ang ganda ng nangyayari sa buhay niya? Kung hindi mabuti ang puso mo, walang ganong achievement si Naaman. Maayos lang ang puso niya eh. Kaya determinado eh. Kaya problema, hindi yung sitwasyon eh. Hindi sabi kung ganito lang, kung mayaman lang ako, marami kong magagawa kayo. Okay? Hindi yun ang problem. Hindi yung problem. Kasi sinaaman eh. O sinaaman eh. Hindi yun ang problem. Hindi problem. Kasi biruin mo, kay Tommy, pero yung daming ganito nakalagay pa nga lang eh. The Lord had given victory because of him, or through him, the Lord had given victory to Aram. Biruin mo yan. Ginamit ni Lord yung kay Tommy. Yung kay Tommy, ginamit ni Lord. Kaya pwede kong gamitin din ni Lord eh. O hindi ka kay Tommy, bugin ka lang. Praise the Lord. So, the problem is, it's not your situation. Sure. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Wake up! Is it? Hindi yung sitwasyon mo. Ang problema mo. Praise the Lord. Hallelujah. Nangyari yan kaya lang. Ay, kaya ka tuloy. Kaya naman. At kung tutingnan mo, yung kanyang yung kanyang kagalingan, sino pinagmulan? Alipin na. Kung hindi tama ang puso nun, bakit makikinig doon? Bakit? Sinong ginamit para siya gumaling? Yung kanya, alipin. Na batang babae. Sinabi lang sa asawa niya. Meron doon, propeta. Meron yung pinakinggan. Ang pinakinggan, minsan kasi lalo lang ang taas mo na, mahirap nang makinig sa baba. Di ba? Buhay pa ba kayo? Pag oras ng ganyan, it seems walang lista. Pero buti na lang, tama puso. Amen? Amen. Kaya, maganda kung maayos ang puso mo. Mayroon tayong nawa ng salita ng Diyos pag hindi tama ang puso. Praise God. Are you ready? No beauty shines brighter than that of a good heart. I repeat, no beauty shines brighter than that of a good heart. Pinakamaganda pa rin. Hallelujah. Yung maayos na puso, hindi lang maayos na mukha. Praise God. Amen ba? Amen. A good heart
Pero kahit anong ganda ng mukha mo, kung hindi ayos ang puso, tapat. Ngayon, nakakatakot na ang mga beauty ngayon. Sa totoo lang. Hindi mo kasi malaman kung totoo ba o hindi. Kaya na lang malalaman, nung nanganak, bakit ganyan? Wala ganyan talaga at sura, narito ilang. Look at Naaman. He has all the reasons, sabi ko nga kanina, to be a loser. Because of this situation, a leprous man. Andun na lahat ng rason niya. But look at this. He has the heart of pine. That's why he responded right in order to overcome his situation. Ano nagbigay nyo? Ng kalakasan. Maayos na puso. Kaya nga nagkaroon siya ng determinasyon. Yung spirito niya malakas. Praise God. Nagkaroon siya ng determinasyon to overcome his situation. Lesson to learn. Lesson to learn. Achiever doesn't depend on the situation, but on the responsive heart. Do you want to become achiever? May ma-achieve ka, may maabot ka, may mangyari sa'yo. Hindi yan nakadepende sa sitwasyon. Nakadepende yan sa responsive heart. Praise God. Paano ka nakikinig ng message? Paano ka nakikinig? Biruin mo, linggo na lang, binibigay mo kay Lord. Praise God. Linggo na lang. Karamihan dito, linggo na lang. Kasi Wednesday na, hindi na kumukunik. Ilan na ang kumukunik na tinuturuan. Kaya nga naman kumukunik, pinagtuturo ko rin. Linggo na lang. Late ka pa. Linggo na lang. Hindi mo i-apply. Paano? Wake up before it's to salita ito is a word of concern sa bawat isa. Hallelujah. Ulitin ko. Praise God. Maghanda po tayo. Hindi po ito biro. Praise God. Kaya anything, kaya nga pag nag-worship ka ng totoo, mag-improve ka. Pag nagbabasa ka ng totoo, mag-improve ka. Lalago ka. Pag sumasamba ka ng totoo, mag-improve ka. Lalago ka. Mamunga ka. Amen? In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing. The next best thing is the wrong thing. And the worst thing you can do is nothing. Ulitin ko. In any moment of decision, sa oras na pag-decision, ang best thing daw na mga gawa mo yung right thing, yung tama. That's the best thing. Gumawa ka ng tama. Ang next best thing ay ang sunod na mabuti ay yung wrong decision. Yung wrong thing. Mali ang ginawa mo. Pero next best thing pa rin yun. At least, kahit mali, ay may ginawa ka. Ang worst thing you can do, the worst thing you can do is nothing. Amen. Ha? Naintindihan niyo ba yun? Amen. Pagdating sa moment of decision, the best thing is do the right thing. Gawin mo yung tama.
Hello, amen? Amen. Praise the Lord. It does not take much strength to do things, but it requires great strength to decide on what to do. Praise God. Kaya, decision is so important. Yung response mo mahalaga yun. Pero hindi ka makakapag-response, I repeat, kung hindi tama ang puso mo. Amen? Amen. The risk of a wrong decision is preferable to the terror of indecision. May risk talaga sa wrong decision. Pero, preferable to what? Terror of indecision. Kaya mahirap po na walang desisyon. Praise God. Hello, amen? Amen. Si Naaman may mabuting puso. Kaya siya ay nakapag-desisyon ng tama sa kabila ng may kapansanan. Anong dapat natin gawin? What we need to do is guard our hearts. Ayusin natin, bantayan natin ang ating puso. Proverbs chapter 4, verse 23. Ang sabi nito, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Kaya ang puso ay pinapantayan. You need to guard your heart. Kung mali, huwag mong gagawin. Kung nagpapahina ng pananampalataya, huwag mong itutuloy. Ulitin ko, ang para kung bakit ang mga present generation, bakit ganyan mag-isip, bakit ganyan ang ugali, bakit ganyan wala ng takot sa Diyos, bakit? Nilisip sila ng demonyo. Saan nagsimula? Sa palabas. Saan pa? Sa music. Saan pa? Sa mga nakikita. Amen. Kaya gano'n, ginawa ng demonyo yan sa pamamagitan. Nag-deceive. Sin lang yan eh. Di ba sa Garden of Eden, siya ikamangkin, saan sila nakasala? Doon sa nakita. Na nakita na kung saan, aba, mukhang masarap tong bunga nito. Mukhang masarap tong bunga nito Yung nakita, kaya nga, last of the eye, last of the flesh, talagang dapat pinagtatagumpayan. Praise the Lord. Amen? Madaling bumigay ang puso. Kaya bantayan. Tingnan nyo. 2 Kings. Praise God. Totoo natin yung 2 Kings sa akin. 2 Kings chapter 5, verse 11. Tingnan nyo. Madaling kasi bumigay ang puso. Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God. Wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Sabi niya, kala ko ba? Talabasan ako. Kasi sinunod niya yung sinabi nung batang babaeng alipin nila. Pumunta siya sa hari at ang hari ay binigyan ng recommendation letter sa hari ng Israel. Kaya pumunta siya doon sa hari ng Israel at doon sabi sa hari ng Israel ay pinapunta kay Prophet Elisha. Pagdating kay Elisha, hindi siya nilabasan. Binigyan lang siya ng instruction. Na ano? Lumubog sa ilog Jordan ng 7 beses. Galit siya. Medyo yung tamang puso na mahirap. Minsan talaga ang puso madaling bumigay. Hello, amen? Amen. Kaya nga naikanta ako, tukso, layuan mo ko. Hindi na yung tulad na yung tukso. Kailangan lang pusong maayos para pagtagumpayan ng tukso. Amen. Si Joseph, tinakbo niya yung tukso. Nakulong siya, pero hindi niya ginawa yung tukso. Praise the Lord. Amen? Galit siya. Sabi niya, ay ito, kala mo ba? Lalabasan niya ako, tapos ganito ang gagawin. Pero mo siya lang tutulungan, siya pa magdidig pa. Praise God. Kailangan talagang pantayan ang ating puso. Sabi ng Jeremiah, Jeremias 17:9, sabi ko, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabuluhan. Mandaraya daw at wala nang lunas ang kanyang kabuluhan. Matindi. Pero pagdating ng verse 10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Tingnan niya, ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Praise God. Mandaraya daw ang puso ng tao. Pero si Lord, si Yahweh, nakakasaliksik. Aayusin mo ang dapat mong puso. Bakit? Gagantimpalaan niya pag naging tama ang iyong puso, ang iyong desisyon.
sabi niya, Naaman's servant went to him and said, My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then, when he tells you, wash and be cleansed. Ano to? Sino nagpayo kay Naaman? Kanyang tauhan. Mababa sa kanya. Alipin niya. Sabi niya, kung sabi ng propeta na gawin mo ito, gawin mo. Kasi kung ikaw, sinabi mo na wash and be cleansed, kaya gawin yan, susunod din yung mga tao mo, sumunod ka rin, gawin mo. Sino nagsabi sa kanya? Mabawa. Buti na lang, nakabawi siya. Nag-ayos ng puso. Natutong sumunod. Kasi nagreklamo yung pag-iinit ka papahamak mo ito eh. Hindi yun kapapahamak. Tingin mo minsan, killjoy ang mga payo sa'yo. Ang tingin mo minsan, ang mga sinasabi sa'yo ay corny. Just like Naaman, bumawi siya, nagalit mo muna, pero sabi niya, kabubuti mo to, sumunod ka na. Nung sumunod siya, gumaling pa siya? Yes. Bumalik ba yung kutis niya? Yes. Kutis ba tarap eh? Praise the Lord. May himala ba nangyari? Yes. Bakit? Bumawi, nagpaayos ng puso. Huwag natin patagalin. Kung alam natin na mali o kaya hindi na katulad ng dati ang ating pananampalataya. Hindi na katulad ng dati ang ating apoy. Praise God. Magsabi ka, Lord, babawi ako. Lord, paglilingkod ako. Lord, manunumpaling ako. Lord, paglilingkod sa iyo ng totoo. Tumayo ang bawat isa. Kaya kung kausapin ng ikaw ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Just focus on God. Kumikit ang bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Si Lord, unuulit ko, nagbibigay siya ng pagkakataon. Habang narinig mo ang kanyang salita, nawa ay magkaroon ito ng bunga sa iyo. Buhay sa iyong puso. No condemnation. Si Lord, kumakatok na yun sa iyong puso. Ang banal na Espiritu ay kinakatok lang. Just like Naaman, bumawi siya. Muntik nang makawala yung himala ng kagalingan sa kanya. Pero praise God, yung dati niyang tamang puso, maayos na puso, medyo tumagilid pero bumawi. That's why he received his miracles. Allow the Holy Spirit. Kinakatok ka na yan. Praise God. Magpakatotoo ka na sa kanya. We have one audience now. The Holy Spirit. Bakit ka sa kanya? Patawad po, Panginoon. Yung init, dati active ka sa vision. Dati active ka sa worship. Active ka sa prayer. Active ka dati. Kamis na kami. Amen. Bless the name of the Lord. Holy Spirit, yan ang pumatok. Wala akong magagawa. Wala akong kapangyarihan. Kundi ikaw lang. Wala akong kapangyarihan magbago ng puso at isip ng Diyos. Pero Holy Spirit, ikaw meron. Ikaw ang mangusap. Katugin mo po, Panginoon, ang mga nandito at saka nasa online mo, Lord. Maging active sa'yo. Mag-improve pa. Not just committed, not just consistent, but the thing is, nag-grow, nag-i-improve pa. Ginagawa ang vision and purpose pa, Lord. Salamat po, mga Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just like Naaman, Lord, in spite of his situation, naging achiever siya dahil tama ang kanyang puso. Nagamit siya ng Panginoon. Nagtatagumpay ang harap dahil sa kanya. Lord, ganun din kami. Magtatagumpay din kami, Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay magiging dependent sa iyo.
Kausapin mo po ang bawat puso't isipan na yan. From now on, we will guard our hearts, Lord. Iaayos pa ko na yung mga bagay na bahiya. Magiging inda muli sa iyo. Babalik sa presence. Salamat po, Aming Banal. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, kausapin mo siya. Huwag kang papayag. Kaalis sa lugar na ito. Hindi ka susunod sa Panginoon. Hindi ka manunumbalik. Go
Minsan nga yung iba, Lord, dito ilagay sa tamang direksyon, Panginoon. Maglilingkod sa iyo ng buong puso, ng buong katapatan. Mag-apoy ang bawat isa, Panginoon. Doer of the vision, Lord. Gagawin namin yung mga bagay na pinagagawa mo sa amin. Magliwanag ka sa bawat isa. Sa week na ito, Panginoon, hallelujah, ay magliliwanag ang bawat isa. Magbalik sa iyo ang bawat isa. Gagawin, Panginoon, yung mga bagay na